Di ba? Sino maganda? So, why does God allow our faith to be tested? And what is the purpose? Tingnan niyo po si Abraham. Si Abraham pinangakuan ng Panginoon na bibigyan na napakaraming anak. Kasing dami ng bituin. Hindi ba? At maraming mga anak ibibigay sa kanya. Hanggang sa mga inapo niya, magkakaroon siya maraming mga inapo. Pero isang araw, paggising niya, kinakausap siya ng Panginoon, Abraham, yes Lord, mahal mo ba ako? Of course, Panginoon, mahal na mahal kita. O sige, gusto ko maghandog ka sa akin. Naman, bakit hindi? O, bigay mo sa akin si Isaac, ihandog mo. Nagsalita ba? Pakiulit, Lord, I'm sorry. Meron bang ganon? Lord, I'm sorry. Nagkamali yata ulit pandinig. Walang ganon. Ano sabi ni Abraham? Yes. Di ba? Ilang araw bago umakyat sa bundok ng Moria, di ba? Na kung saan doon iaali ang kanyang anak, si Isaac. 3 days maglalakad, paakyat. Kasama niya si Isaac na walang kaalam-alam na siyang ihahandog. Hindi briefing ni Abraham. Walang briefing. Pero kung ikaw kaya si Abraham, 3 days ka, maglalakad ka, baka abutin ng 1 week yung 3 days. Dadahali mo lang para mahaba-haba pa yung ating, yung ating pagsasama. Kasi sa loob, hindi niya mamahintay ka Pero tipirin natin yung lakad. Paabutin natin ng 1 month. Di ba? Para yung i-prolong lang yung kanilang pagsasama. Pero si Abraham on time. Di ba? Hanggang sa umakyat sila sa bundok, Father, bakit meron tayong punyal o yung kutsilyo pang-sacrifice na mga gamit? Bakit wala tayong isa-sacrifice? Ano sagot ni Abraham? Gusto Panginoon ko. Ano ba? God? Ayun. God will provide. Sabi ko sa Tagalog, sa bundok ni Yahweh may nakalaan. Diba? Maganda sa Tagalog. Sa bundok ni Yahweh ay may nakalaan. Kaya meron ka malaking problema, sa bundok ni Yahweh may nakalaan. Hindi ba kapatid, kapag wala kang pera sa bundok ni Yahweh, maraming pera. Diba? Yun ang isipin natin kapatid, merong bundok ang Diyos na laging natin dapat puntahan upang tayo ay pagpalain ni Yahweh Shaddai. Kaya, ito naman si Isaac, ang isip niya ay may nakalaan talaga. Pero nagulat na lang siya. Piniringan siya ng kanyang ama at hiniga na wala siyang reklamo. Dahil masunuri si Isaac. Willing din si Isaac. Ibigay ang kanyang sarili. Pero hindi mapatid ko kay Kristo kung ano lumabas sa bibig ni Abraham, yun ang nangyari. Bakit kaya nagkaroon ng katuparan sa bundok ni Yahweh? May nakalaan. God will provide. Kasi hindi na ito yung pag-aari, hindi ba? Abraham, wag mo nang i-ari ang anak mo na ipakita mo na sa akin ang pagmamalasakit. Napakita mo sa akin ang pagmamahal mo. O sige na, di ba? Anong ibig sabihin kapatid ko kay Kristo yung litmus test? Di ba? Kapag sinasabing litmus test, ito yung tinatawag kapatid ko kay Kristo, sukatan ng iyong pananampalataya. Sukatan ng iyong tiwala. Sukatan ng iyong paglilipod. Sukatan ng iyong pagiging isang totoong masunuri. Dahil sa mga litmus test na yan, kapatid ko sa Panginoon. Kaya, sa sukat, kapatid, si Abraham ng Diyos, sa pamamagitan ng pagsubok na ito, sa pamamagitan ng litmus test na ito, kapatid ko sa Panginoon, ay na-reveal yung totoong nasa puso ni Abraham. Na-reveal yung totoong nilalaman ng kanyang puso't isipan na talagang mahal na mahal niya ang Diyos. Handa niyang ibigay, i-give up ang pinakamahalagang bagay sa kanya. Kahit mahal na mahal niya kapatid, itong si Isaac, pero higit niya mas mahal ng Diyos. Hindi niya pwede para sa kanya. Hindi ako makikipag-bargain. Hindi ako makikipag-usap. Hindi ko hingin sa kanya, Lord, wag mo na ngayon. Kung pwede lang, makasama ko muna siya kahit mga magbinata man lang siya o kaya magkaapo man lang sa kanya. Kapag nakaapo na ako sa kanya, pwede mo na siya kunin. Walang ganon. Walang ganon. Kasi wala pa siya kapalit, Lord. Nag-iisa lang ito. Kukunin mo na. Hindi ba? Walang ganon kapatid. Hindi ba?
Kaya walang imig si Abraham, walang pagsusuway, walang pakikipag-bargain sa Diyos. Ang sinabi niya, yes, Lord. Mahal niyo ba ang Diyos? Yes. Kapag mahal mo ang Diyos, we will say, yes, Lord. Di ba? Hindi sinasabi yun. Ginagawa. Di ba? Si Paul, di nagsabing, yes, Lord. Di ba? Ginawa niya. Dinala niya kapatid mo doon sa bundok na yon at ibinigay niya talaga sa Diyos. Doon kapatid, sa test na yon, na-reveal yung lalim ng pagmamahal ni Abraham sa Diyos, na kung saan na kahit anumang possession, na kahit anumang precious possession na yan, kahit ang anak niya kapatid ko kay Kristo, ito'y karapat dapat. Ito'y masasabi natin ultimate loyalty. Pag sinasabing ultimate loyalty, wala kang bagay na nasa iyo na hindi para kay Yahweh. That's the ultimate loyalty. Kung talagang meron tayong ultimate loyalty, time, treasures, strength, knowledge, gagawin natin ito para kay Lord. Wala tayo kung wala si Lord. Hindi tayo ganito kung hindi dahil sa Kanya. At kung ano man tayo ngayon, ito'y bigay at gawa ni Yahweh dahil sa Kanya. Hindi ba? At yung kapatid, ang gusto ng Panginoon, yun ang gusto ng Diyos. Hindi kinakailangan yung time frame natin. Dapat time frame ni Lord. Hindi ba? At teka lang muna, Lord. Sige, susunod ako, pero teka lang. Huwag mo na sabihin. May problema ako, Lord. Sandali lang muna, Lord. Tapusin ko itong problema ko. Pag natapos na ito, okay, Lord. Okay na tayo. Ano ka? Ini-schedule mo si Lord? Pero ikaw siya ang nakikipag-appointment sa'yo? No. Tayo dapat makipag-appointment sa kanya, kapatid. Hindi ba? Kasi wala tayong buhay na matagumpay kung wala siya. Kaya bawat oras at bawat araw, kinakailangan kapatid, tayo ay nakaintak kay Yahweh El Shaddai.